106.7 Energy FM. Same, pero iba. Hello, welcome back. Yes, welcome. It's a yellow day today. Siyempre naka-yellow tayo. Oo, summer na summer yung color natin ngayon. Kasi kapag daw ikaw ay light colors, yun daw talaga yung pang summer. Pero kapag naka-dark colors, yun yung pang winter. O, diba? So, summer na summer ang ating attire ngayon with our baby duck again. Nakasama natin ngayon sa live. Kung gusto mo makita, pumunta ka na sa live natin. Hanapin mo lang sa Facebook, Energy FM 106.7. O kaya naman, sa Facebook ko, DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. At ano ang dapat gawin? Siyempre, ang dapat mong gawin ay walang iba kundi ang i-like at i-share ang ating live ngayon para masaya tayong lahat. So back to ano na naman tayo, chismisan ngayong Tuesday, Feb 20. Uy, grabe naman, konting kembot na lang, tapos na agad. Parang hindi pa ako ready na pumasok yung March. Hindi ko maintindihan kung bakit. Wow! Ewan ko, kasi parang feeling ko ito, 1 week na lang 10 days na lang. Wala pa nga natin 10 days, di ba? Matatapos na. Ano ba? Parang hindi pa ako ready. Pangatlong buwan na ng taon. No, I cannot. Gusto ko pa magstay ng Feb kasi Feb ibig. Yes, charot lang. Anyways, happy Tuesday, everybody. It's a Tuesday with me. Yan. Habang sinashare mo ang ating live ngayon, eto muna ang paalala ko para sa ating lahat. Alam nyo ba na kailangan natin pangalagaan ang katawan natin? Kaya naman, uminom tayo ng MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10. Ang bawat MX3 capsule po ay nagtataglay ng alpha mangosteen, beta mangosteen at gamma mangosteen. Ito po yung mga sangkap na nakakatulong at hindi masama sa katawan at kalusugan natin. At kaya plus kasi meron siyang dagdag benefits ng CoQ10 at L-carnitine. At ang coenzyme Q10 naman po ay uri ng supplement na kailangan ng katawan natin lalo na nagkakaedad para sa malakas na heart muscle fiber. Yan yung nakakatulong. At ang L-carnitine naman po ay uri ng protein na tumutulong sa maayos na metabolism or panunaw. For inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Dahil dyan, ay gusto ko munang bumate sa lahat ng mga kakapasok lang po sa live natin. Sana masaya kayong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sana healthy kayo. Lahat wini-wish ko para sa inyo. Kailangan natin yan. Uy nga pala, dahil Tuesday ngayon, mamaya may pupuntahan kami. Congratulations again sa atin. Salamat Global Trends Awards dyan po sa Okada. Kita-kits tayo dyan mamaya. Kasi may award po ang ako, ang Carjack, si Papa Jackson at ang Energy FM. At award namin, award nyo rin po. Salamat po sa patuloy na pagsuporta sa amin. Kaya kami nagkakaroon ng awards kasi naniniwala kayo sa talent namin, nag-e-enjoy kayo sa amin, tinatangkilik nyo kami. Kaya kayo talaga ang dapat din pasalamatan dyan. So maraming salamat. Ayan, di ba? Hi kay Mami Cora Perez na nagsabing ang ganda ko doon, nakakatanggal ng stress. Hindi po ba halatang stress tayo ngayon? Minsan ganun itawa mo na lang kapag stress ka, di ba? Huwag mo na ipahalata na stress ka. Labanan mo para hindi mo ma-attract yung negativity. Kailangan always smile. Yan ang mantra ko this 2024, na kahit maraming problema, kahit maraming stress, ugaliin pa rin nating ilaban ang buhay, mag-smile pa rin tayo. 'Di ba? Huwag tayong patatalo sa mga problema, kailangan labanan natin sila ng espada, ganun. Labanan natin sila kasi kung hindi, ikaw ang makakain nila ng buhay, 'di ba? Totoo na makakain ng buhay. Kaya dapat makipaglaban ka talaga, parang giyera ba? Kasi yan yung hindi na mawawala sa buhay natin. Wala kahit anong
anong gawin natin? May mga araw na pangit, may mga araw na maganda. So asahan na lang natin yung parating na magagandang araw. Yan. Kaya kung you're in a bad day today, asahan mo na after nyan, may kapalit yan. Diba? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Always be positive na lang. Okay? But anyways, ayan, thank you sa lahat ng mga congratulations nyo dito sa ating live. O eto na, huwag na natin patagalin pa ang ating story. Dito lang yan sa Sincerely, Cara. Ano nga ba ang pakiramdam ng isang taong hindi faithful? Kasi kadalasan, kapag ikaw yung pinagtaksilan, alam na alam mo yung pakiramdam. Sobrang sakit nun. Pero paano naman kaya yung mga taong sila yung nanloko? Ano nga kaya ang nararamdaman nila? Ito ang story ni Michael, 28 years old, na merong girlfriend at kahit may girlfriend siya, may nagugustuhan siyang iba. Kaso nga lang, yung iba na nagugustuhan niya, malapit din sa buhay ng girlfriend niya, which is yung pinsan ng girlfriend niya. Paano niya nga ba itatawid dito? Dumating yung time na nagkasala siya sa girlfriend niya at may nangyari sa kanila nung pinsan nung girlfriend niya. At ngayon gusto na niyang aminin sa girlfriend niya ang lahat. Paano niya nga ba gagawin yun? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hello DJ Cara, ako si Michael. 28 years old at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang BPO company dito sa Metro Manila. Gusto kong humingi ng tulong sa inyo kung paano ko aaminin sa girlfriend ko na nagugustuhan ko na ang isa sa pinakamahalagang tao sa kanya. Matagal na kami ng girlfriend ko, DJ Cara. Sa katunayan, kilala na rin ako ng pamilya niya dahil palagi po akong pumupunta sa kanila. Palagay na rin ng loob ko sa pamilya niya dahil lagi po akong pumupunta sa kanila at ganun din po siya sa amin. Kapag lumalabas kami, palaging kasama yung pinsan niya. Matanda lang kami ng girlfriend ko ng 2 taon kaya somehow hindi kami nahihirapan makipag-usap sa kanya. One time, nagplano ako na sorpresahin ng girlfriend ko dahil anniversary namin. Nagpatulong ako sa pinsan niya. Pero late ko na rin nalaman na hindi pala siya makakapunta dahil busy siya sa trabaho niya. Kaya kaming 2 lang nung pinsan niyang natira sa apartment. Aaminin ko na napakalungkot ko noon pero masaya pa rin ako dahil kasama ko yung pinsan niya. Dahil ang totoo niyan matagal ko nang gusto yung pinsan niya. Mabait kasi at maalaga rin. Parehong-pareho sa girlfriend ko. Nung nalasing ako noon, umamin ako sa pinsan niya na gusto ko siya. At nagulat po ako nang sabihin din niya na gusto niya rin ako. At nangyari po ang hindi dapat mangyari. Nung araw pong yun, may nangyari sa amin, DJ Cara. Alam kong mali pero masaya kami pareho. Ngayon ay gusto kong humingi ng tulong sa inyo kung paano ko aaminin sa girlfriend ko na may nangyari sa amin ng pinsan niya at nagugustuhan ko ang pinsan niya. Dahil maayos ang relasyon nila at sila po ay laging magkasama. Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo dahil nahihirapan na rin po ako. Ayun naman palang nararamdaman ng mga taong unfaithful. Nahihirapan din naman pala sila. No? Ano nga ba ang masasabi niyo sa story ni Michael na naging unfaithful sa kanyang girlfriend? Kaso nga lang, parang medyo hindi magandang pakinggan man na tinuhog, no? Yung pinsan. Bakit mo pinatos yung pinsan ng jowa mo? Ang dami dyan, boy. Bakit yung pinsan pa niya? Aray! Hay, nako. Sige, comment down below kung ano ang sermon nyo. Comment nyo.
Sermon talaga kay Michael. Ilabas nyo ang comments nyo kung ano masasabi nyo sa ganitong pagkakataon. Nako, hirap na ito Sige, babasahin natin dito sa ating Facebook Live. Hanapin nyo lang po Energy FM 106.7 or DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Sabi dito, ano ba naman yan? Barbecue na naman ito, sabi ni Mami Rosie. Tuhog nga naman, barbecue. Nasa iisang pamilya, no? O eto, grabe ka naman, Michael. Tinuhog mo yung pinsan ng girlfriend mo. Anong klase kang lalaki? Sana mahiya ka sa girlfriend mo at sa family niya. Sana nirespeto mo. Man lang, diba? Sana nga naman nirespeto man lang, diba? Nawala yung comment, asa na yun. Eto, si Ate Rhea. Dami doon ng babae, bakit yung pinsan pa? Ano doon, delikadesa nito. Sana mag-isip ka mabuti. Sabi pa dito, be honest to your girlfriend and let go of her. Magsama kayo ng pinsan niya. Pareho kayong mga walang respeto. The audacity. Nagalit na galit. Si Mami Arlene. Sino ba namang hindi magagalit sa kanyang setup, diba? Manggigigil ka talaga. O sabi ni Letty, nakakagigil ka, Michael. Sarap mong hambalusin. Lusutan mo yan. With super daming exclamation point. Kalma lang, Ate Letty. Manyakis po ang tawag dyan, walang respeto, sabi ni Mami Normelita. Nako, ang dami tuloy galit sa'yo, Michael. Ano, nahihirapan eme? Hotdog ka, Michael, sabi ni Queen. Guys, easy, kalmahan nyo. Oh, pero gets ko kayo. Wala kang respeto sa pinsan ng GF mo, no? Sabi ni Sydney. Walang respeto. Ganyan po talaga kapag unfaithful. Isa kang walang puso at atay, nahihirapan eme. Sabi ni BML. Malandi talaga yung pinsan ng GF mo Visit ka. Sabi ni, oy grabe naman, galit na galit. Sabi ni De La Torre, Camila. Magigigil ka talaga kapag ganito eksena, no? Hirap talaga mapagkatiwalaan kahit pinsan no? Sabi ni Marilyn. Ay, nako, ingat sa mga pinsan natin dyan. Sana wag niyong gawin. Sana respeto na lang po kasi sa girlfriend mo. Sabi naman ni Ate Marites. Galit na po silang lahat. Isa kang mantutuhog. Sana respeto. Ibig sabihin hindi mo siya mahal talaga at di mo deserve ang pagmamahal. Sabi naman ni Ate Marilu, di mo deserve ang pagmamahal. Sakit naman nun. Grabe naman yun. Hindi ka talaga mahal ng BF mo dahil nakuha pa niya magkagusto sa pinsan mo. Tapos ngayon ang problema ka. Tama lang yan, walang delikadesa. Sabi ni Mami Maria Editha. Bakit naman ganun? Kahit may gusto yung pinsan niya sa'yo, dapat ikaw na ang umiwas kasi magpinsan sila ng girlfriend mo Sabi ni Ate Yoli. Ay nako, pag lasing laging may balak. Sabi ni Camila. Sa dinami-dami ng babae sa mundo, yung pinsan pa talaga. Abay, nakakagigil ka, boy. Ikaw din na pinsan ka, sarap mong sabunutan talaga. Ang daming galit na galit. But anyways, sige, kalmahan na po natin ang lahat. Si Michael ay nagkamali. Totoo naman, naging unfaithful siya sa kanyang girlfriend. Kawawa naman yung girlfriend mo, boy. Kawawa siya, walang kamalay-malay. Diba yung surprise na para sa kanya porket hindi siya dumating, may salising naganap. Salisigang. Ano ba yun? Hindi ko masabi. Salisigang ang tawag doon. Yung pinsa naman niya, wala ding delikadesa. Diba? Ikaw pa talaga yung pinatulan. Ibig sabihin lang niya, noon pa lang, may something na kayong dalawa. At ikaw, aminado ka naman, sabi mo, girlfriend mo pa lang, yung girlfriend mo ngayon, may nararamdaman ka ng kakaiba kapag nakikita mo yung pinsan niya. Kaso, ba't di ka pa nakipag-break? Kung gusto mo talagang kumawala na sa relasyon na meron ka, ba't hinintay mo pa na may mangyari pa sa inyo bago ka mag-decide? Diba? Minsan ganun tayo no? Pag may jowa ka, tas may nagugustuhan kang iba, playing safe yung iba Ang gagawin muna, titignan muna nila kung uubra sila dun sa pangalawa. Ngayon, kapag umubra saka nila i-break yung jowa talaga nila. Pag hindi sila umubra dun sa pangalawa, magsistay sila sa jowa nila andyan lang naman siya. Magsistay ako. Pero tama ba yun?
Mali yun. Kasi ibig sabihin wala ka naman palang respeto sa partner mo ngayon. Bakit di mo pahiwalayan? Hindi ka naman pala masaya at contented, bakit di mo pa iwan? Kesa yung hihintayin mo muna na magkaroon ka ng iba, na ma-achieve mo yung goal mo sa ibang babae, tapos saka mo hihiwalayan. Ano? Sigurista ka muna bago mo iwan yung girlfriend mo? Itotodo mo muna yung pananakit to the point na may nangyari na sa'yo ng iba, may nakatsuktsakan ka ng iba, may nakahalikan ka ng iba, saka ka aamin. Kasi na-pursue mo na tapos na yun ba yung kailangang wake up call para makapaghiwalay ka? Dapat hindi. Kung hindi na kayo masaya sa mga present nyong karelasyon, bago pa kayo makagawa ng pagkakamali, umami na kayo. Maging honest din kayo sa feelings nyo, sa sarili ninyo. 'Di ba? Hindi na pala kayo contented, may mali na pala. Kausapin niyo na yung partner niyo para alam niyo kung saan papunta to. Sabihin niyo yung totoo, I'm not happy anymore. Iba na yung nararamdaman ko. May nafe-feel ako para sa iba na hindi ko ma-explain. Para mapag-usapan niyo at kung talagang wala na, pakawalan niyo na yung tao. Kesa binuburo niyo. Tapos kapag naburo niyo kung kailan kayo nagkamali, hihintayin niyo na mahuli kayo. 'Di ba? Kawawa naman din. Double kill ika nga. Hindi nyo na nga mahal Hihintayin nyo pa yung pagkakataong mahuli niya kayo? Magkamali pa kayo, yung makita pa ng harap-harapan? Bigyan nyo naman ng dignity yung mga karelasyon ninyo. Bigyan nyo naman ng respeto. Kung hindi na kayo masaya, di nyo na mahal, i-let go nyo na. Magpaalam naman kayo ng maayos. Maging honest naman kayo even for the last time. 'Di ba? Para makahinga na sila ng maluwag, para mahanap nila yung mga taong deserve talaga nila at hindi ikaw yun. 'Di ba? Now, Michael, tapos na, hindi mo nagawa yung lahat ng sinabi ko. Kaya ngayon, nagsisisi ka, gusto mo mag-sorry. Do it! Ano ba hinihintay mo? It's too late na nga nakagawa ka na ng pagkakamali. Noon ka pa nga nagkakamali nung tumitingin ka sa iba 'Di ba? At pinsan pa niya. Paano mo na kaya yun? Hindi mo talaga mahal yung girlfriend mo. Wala kang respeto. Kaya ngayon, ibigay mo na lang. Yung kahit natitirang konting respeto sa kanya, sabihin mo ang totoo. Ngayon, nasa sayo na yan kung may bala kang i-pursue pa yan. Alam mo naman from the start na masisira mo. Ikaw na rin ang nagsabi. Close po kasi sila nung pinsan niya. Alam mo naman palang close Pero you're willing to risk. Ewan ko kung that's love or lust. Di ko alam sa'yo, Michael. Pero andito na tayo sa stage na kailangan mong umamin ng katotohanan. Kung saan man papunta, yung pinsan niya at ikaw, bahala ka. Alam mo na, malaki ka na, alam mo na ang tama at mali. Pero alam mo, ang tawag dyan, wala kang delikadesa kapag ginawa mo yan, kapag pinurso mo yan. Nag-start ang relasyon nyo sa mali, sana maitama mo na lang ang lahat. Yun na lang ang wini-wish natin. Gumawa ka ng mali, nag-start sa mali, sana maitama mo ang lahat. At unang step para maitama yan, ayusin mo ang girlfriend mo. Magpaalam ka ng maayos, umamin ka ng maayos, at tanggapin mo lahat ng consequences. At sana, wag mangyari sa'yo in the future ang ginawa mo. Sana maging tama ang lahat, sana maging maayos ang lahat kung ipaninindigan mo man yung pinili mong pagmamahal ngayon. Diba? Andyan na yan, tapos na. Ayusin mo na lang ang buhay mo, Michael. At sana maayos mo din ang puso ng girlfriend mo. When you forgive, you free your soul. But when you say sorry, you free two souls. Sincerely,